Paano nga ba raw tanggalin yung ads? Kasi ginawa naman daw yung itinuro doon sa isang video ay hindi naman daw natanggal yung ads. Marami kasing klase ng ads na lumalabas sa ating cellphone at depende po yan kung anong ads ang problema mo sa yung cellphone. So kung hindi mo napanood yung isang video ko na pinagsama-sama ko lahat ng video ko about ads para sa'yo ang video na to, at kung sa tingin mo ay makakatulong din ito sa mga kaibigan mo at sa mga kakilala mo, ay i-share mo na rin po para malaman din nila. So, dito sasabihin ko na lahat kung paano tanggalin yung mga iba't ibang klase ng ads. Kaya wag po kayong mag-i-skip, panoorin nyo hanggang dulo. Kung ang problema mo ay nandito sa yung notification, ayun, kapag hinila mong ganyan ay nagsisipaglabasan sila rito, ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo sa settings ng inyong mga cellphone. So, open natin yan. Hanapin nyo dito ang notifications o notifications and status bar. Pindutin yan. Then dito sa notifications and scroll up nyo. Okay. Hanapin nyo dito yung Google tsaka Chrome. So sa akin naka-off na po siya. Kapag kulay gray na ganyan, naka-turn off na yan. And hanapin nyo din yung Google and turn off nyo yan para matanggal yung mga ads na lumalabas na nanggagaling sa Google at Chrome. Ayun, so sa akin kasi mostly naka-turn off na sa aking notifications and status bar pati ang aking YouTube. Ang importante lang naman na ititira natin dito ay yung sa Gmail, Facebook, tsaka Messenger. Turn off nyo na dito yung mga hindi nyo kailangang notifications na lumalabas sa inyong cellphone. Ayan. And back po tayo sa home screen ng ating mga cellphone. Then dito sa Chrome, pindutin natin yan. And pindutin natin itong 3 dots na nasa taas. Pindutin natin ang settings. Pindutin natin itong site settings. All sites, pindutin yan. Nandito, ito yung mga nabuksan natin o nabisita nating mga sites or websites na nagbibigay ng ads sa ating cellphone o pwedeng nagbigay ng virus sa ating cellphone kaya marami tayong ads na natatanggap. So para ma-delete natin ito, pindutin itong delete browsing data. Then pindutin ulit itong delete data, delete ulit. Ulitin nyo lang yung process hanggang maubos kasi meron pa ring natira. And then back po tayo. Punta naman tayo dito sa Play Store. Then, pindutin ang profile photo sa taas. And then, pindutin ang Play Protect. Ayan, so nakalagay dito, no harmful apps found. Kapag may na-download kasi kayong harmful apps, may apps kasi na nagbibigay ng ads sa ating mga cellphone. So, virus po yun. So, pwede nyo po siyang i-scan. Pindutin nyo yan. At kapag may lumabas ditong harmful apps, kailangan nyo lang i-delete o i-uninstall para matanggal yung virus sa inyong cellphone. And back po tayo sa ating home screen. Hanapin natin dito sa tools yung ating phone manager, iManager, phone master o phone cleaner o kung ano man yung nakalagay na pangalan niyan dyan sa inyong mga cellphone. So may makikita kayo dito ang viruses and risks. Pindutin nyo yan para i-scan niya kung may virus ang inyong mga cellphone. Pindutin nyo itong scan again. Ayan, kapag may lumabas dyan, kailangan nyo lang i-delete or i-remove o kung ano man yung lalabas dito na solution para matanggal nyo yung ads na lumalabas sa yung cellphone. Ayan, so hintayin lang nating mag 100%. So kapag may na-find out po siyang virus, lalabas naman yun dito. So, kailangan nyo lang i-clean up, i-remove, or i-uninstall kung ano man yung solution na ipapakita niya ditong dapat yung gawin para matanggal nyo yung mga lumalabas na ads sa inyong mga cellphone. Hope na makatulong sa inyo at huwag nyo na rin kalimutang i-share para makatulong din sa iba.